Mga children, magluto naman tayo ng tuna cabbage roll. Eto, may tuna tayo. Tapos, may itlog, may carrots. Ayan. Kailangan nating ibatihin muna ang itlog. Ilagay natin. Then, yung carrots, kailangan iyan ay i-mix, in-mince. Parang yung maliliit na hiwa. Kaya kailangan natin ito. Para ito ay madaling maluto. Kaya ito ang inday. Ayan. I-mix na natin ang itlog, stir, and lagay na natin tong tuna. Pero ang dapat dito, na-ano ko pala to, na-strain para inalis ko yung excess oil ng tuna. Ito, ilagay na natin ang tuna habang mini-mix. Okay. 3 tuna. Pero pwede lang yung dito sa Pilipinas, yung isang lata ng tuna, pwede na yun. Maliliit lang kasi yung tuna na nailagay ko. Tapos i-mix na natin yung ating minced carrots. Ito. Lagay na natin at haluin. Lagyan natin ng konting paminta. At konting cornstarch. Yan. Mga 1 kutsara. Pwede na yan. Lagyan din natin ng asin. Konti lang ha. Kasi may lasa na yung tuna. I-mix natin. Then while ito i-mix, kailangan nating pakuluan ang dahon ng ating repolyo. Kailangan siya ay lumambot. Pag nakita mo ng malambot, pwede na. Ang hirap lang kasi nagkakapilas-pilas siya. Kaya dahan-dahan lang talaga. Kailangan lang siyang lumambot. Pagka alam mo ng malambot na siya, ay hanguin na natin siya. At palamigin bahagya. Talagang ingat na ingat ako dito sa pagluto nito kasi nagkakapilas-pilas. Kailangan niya ay buo para magandang tingnan. Hindi kasi siya din pantay-pantay. Pinatay na natin ang kalan. At ito. At atin muna siyang palamigin. After natin palamigin, ito na. Gumawa na tayo. Magbilot-bilot na tayo na parang naglulumpia. Parang yung wrapper natin ay yung dahon ng repolyo na medyo pinalambutan natin. Lagay na tayo. Kakatansya-tansya lang yan. Kung anong gusto mong laki. By this time ay hindi ko pa na-strain yung minix natin yung tuna kasi may oil siya. Kaya medyo oily. Kaya naisip ko, i-strain ko muna to. Salain ko muna para tumulo yung excess oil. Kaya lagay ko muna sa strain, sa salaan, sa strainer. Para tumulo yung mga oil. Ating ituloy na. Pagpasensyaan nyo ng aking gawa kasi hindi siya pantay-pantay. Hindi siya magiging pantay-pantay kasi yung mga dahon ng repolyo is hindi naman talaga pantay-pantay. Mahirap talagang gawin yung pangmasa. Dito lang naman. Ako lang naman ang kakain. At naisipan ko siyang lagyan ng toothpick. Nilagyan ko siya ng toothpick para hindi siya maghiwa-hiwalay ba. Hindi matanggal yung kanyang pagkakabilot. Naisipan kong lagyan ng toothpick.
Tinusok ko siya ng toothpick para hindi siya mag-hiwa-hiwalay. Ayan, nakagawa tayo ng siyam. Siyam na rolls. Ayan. Lagyan natin ng toothpick para hindi siya maghiwa-hiwalay. Ayan na. Tapos, steam natin for 20 minutes. I-steam natin sa mahinang apoy. Medium heat lang, medium heat. Pasensya na sa aking steamer. I-steam natin ng 20 minutes. Pag kumukulo, tsaka palang bibilangan ng 20 minutes. O, ayan na. Naluto na siya. Kakain na mga children. O ayan. Promise, ang sarap nito. Uulitin ko ang paggawa nito. Promise, ang sarap. Thanks for watching mga children. Bye!